Ang lalaking brutal na pumatay sa kanyang dalawang anak at live-in partner ay nangangailangan ngayon ng dugo para mabuhay. Oo, siya na gumawa ng karumal-dumal na krimen, humihingi ngayon ng tulong mula sa publiko, isang malagim na pangyayari sa lungsod ng Naga, Cebu. Isang padre de pamilya ang kumitil sa buhay ng sarili niyang asawa at dalawang anak, nakakalungkot isipin, dahil ang ama ang siyang pangunahing sandalan, takbuhan, tagapagsanggalang, tagapagligtas, tagapagtustos ng pangangailangan at isang haligi ng tahanan, ngunit, sa isang iglap ay 3 buhay ang nawala mula sa kanyang mga sariling kamay, ayon sa isang panayam sa kanya, di niya raw makontrol ang sarili niya nung mga sandaling pinagtatagan niya ang asawa at mga anak niya na tila bang may nag-uutos raw sa kanya na gawin ang bagay na yon. Ilang buhay pa ba ang magbubuhis? Ilang pamilya pa ba ang masisira? Ilang kabataan pa ba ang mawawasak ang kanilang mga kinabukasan dahil sa ipinagbabawal na gamot na yan? Kailan kaya magkakaroon ng liwanag ang landas na kanilang tatahakin? Paano na lamang ang kanilang mga pangarap kung wala na tayong mga magulang na gagabay sa kanila, naway matauhan at madinag ito ng kinauukulan lalo na sa mga nasa panig ng gobyerno, na sana'y biglang pansin at pagtuunan ng iba yung pansin ang problemang ito na dahan-daw ang sumisira sa kinabukasan at kalusugan ng mga kabataan, naway mabigyan ng solusyon ang sigaw ng bawat magulang at mamamayan na puksain ang pagkalat ng ipinagbabawal na gamot. Madalas sinasabi ng mga tao, piliin mo ang taong magpapasaya sa'yo. Pero paano kung ang kaligayahan mo ay magiging sumpa para sa mga anak mo? Oo, ikaw ang makakapili ng katuwang mo, pero sila. Walang boses sa desisyon mo. Kaya kung pipili ka ng lalaki, siguraduhin mong hindi lang siya magaling sa pagmamahal sa'yo, dapat kaya rin niyang maging mabuting ama. Dahil sa huli, ikaw ang magdadala ng responsibilidad kapag naging masamang ama ang pinili mo. Nakakaawa man yung nanay at dalawa niyang anak pinatay ng sarili nilang ama.